Hallelujah. 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 Purihin ang Diyos. Hallelujah. Amen. Maaari bang magbigay sa Diyos ng isang handog na palakpak? Amen? Oh. Hallelujah. Baka maupo ka. Nais kong muling ibahagi sa inyo ang isang banal na kasulatan na inilagay ng Diyos sa aking puso. Ngayong hapon, habang kami ay nananalangin at nagninilay-nilay ngayong gabi. Ito ay kinuha mula sa Ebanghelyo ni Marcos, ang ika-4 na kabanata, at babasahin ko mula sa versikulo 35-41. Marcos 4:35-41. Amen. Nang araw ding yon, nang sumapit ang gabi, sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Ngayon, nang iwan na nila ang karamihan, ay isinama nila siya sa bangka na gaya niya. At ang ibang maliliit na bangka ay kasama rin niya. At bumangon ang isang malakas na unos at hinampas ng mga alon ang bangka na anupat na puno na. Ngunit siya ay nasa hulihan, natutulog sa isang unan. And ginising nila siya at sinabi sa kanya, Guro, wala ka bang pakialam na tayo'y mga mamatay? Pagkatapos ay bumangon siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, tumahimik ka, at huminto ang hangin at nagkaroon ng malaking katahimikan. Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Paanong wala kang pananampalataya? At sila'y nangatakot na lubha at nangagsabi sa isa't isa, sino kaya ito na maging ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kaniya? Ang parehong kwento ay nakatala para sa atin sa Ebanghelyo ni Lucas at ayan. Ito ay parehong kwento, ngunit doon may isa o dalawang bagay na nilalaman ng salaysay ni Mateo na wala sa Ebanghelyo ni Lucas. Ang salaysay ni Mateo ay nagsasalita tungkol sa Mateo 8:24 at biglang bumangon ang isang malakas na unos na anupat ang bangka ay natabunan ng mga alon. At pagkatapos ay kapag nagsasalita ito tungkol sa kanyang pagsaway sa bagyo, sinasabi nito, pagkatapos ay bumangon siya at sinaway ang hangin at ang dagat at nagkaroon ng malaking katahimikan. Ngayon habang binabasa ko ito, ang kwentong ito, naisip ko ang tungkol sa isang tao na narito ngayong gabi o isang taong nanonood online. Sa metapora sa aking isipan, inihalin tulad ko ang lawa sa buhay. At ang tagubilin ni Jesus sa kanila na pumunta sa kabilang panig sa ating paglalakbay sa buhay, mula sa isang panig patungo sa kabilang panig. May patutunguhan tayo, pupunta kami sa kabilang side. Sa isang punto, ang bawat isa sa atin ay dapat na lumabas sa earth na ito. At kapag lumabas na tayo sa lupang ito, ang dalangin natin ay lumabas tayong lahat sa lupang ito sa kabilang panig ng langit. Amen? May isa pang panig sa kawalang hanggan na hindi inihanda para sa iyo at sa akin. Ito ay ang tahanan ng ating kalaban, si Satanas. Ngunit hindi iyon dapat maging isang lugar na makikita ng sinuman sa atin. At sa pagsisimula nila sa paglalakbay na ito, natitiyak kong umaasa sila na ito ay magiging isang mapayapang paglalakbay, na ang lawa ay magiging tahimik, na sila ay maglalayag patawid ng walang anumang hamon. At umaasa tayo na sa buhay. Umaasa kami, natatawid kami sa lawa ng buhay na ito, maglayag sa kabilang panig ng walang anumang unos o anumang bagyo o anumang kaguluhan o anumang kaguluhan. Umaasa tayong lahat, ipanalangin na maging tahimik ang tubig sa paglalayag natin sa lawa. Gayunpaman, sigurado akong alam mo rin tulad ng ginagawa ko na hindi iyon ang kaso. Tulad ng mga disipulong ito, nagsimula sila sa paglalakbay na ito sa kabilang ibayo, mga makaranasang mangingisda, kaya malamang na pinag-aralan nila ang kalangitan at ang lagay ng panahon at naisip sa kanilang sarili, ito ay isang magandang oras upang maglayag. Walang sino man ang magiging hangal upang magsimula sa paglalakbay na alam na may paparating na bagyo. At nang magawa ang lahat ng kanilang makakaya, ginamit ang lahat ng kanilang karanasan, sila ay mga makaranasang mangingisda. Nagsimula sila sa paglalakbay. At ang sabi ng Biblia, bigla. At yun ang buhay, bigla.
ito ay hindi inaasahan, hindi planado. Ito ay lumabas sa asul. Hindi ito ang inisip namin. Isang bagyo ang bumangon. At alam mo, ang mga nag-aral ng mga bagyo ay nagsasabi sa amin na ang mga bagyo ay namarkahan sa kategoryang 1 hanggang 5. Ang kategorya ng isang bagyo ay may mga hangin na sumasabay sa kanila na humigit kumulang 70 kakaibang milya kada oras. Ang kategoryang 5 bagyo ay may hangin na higit sa 160 milya bawat oras. Kapag ang isang kategorya ng 5 bagyo ay tumama sa isang lungsod, isang bayan, sinisira nito ang lahat. Nagiiwan ito ng trahedya. And you can I guess apply it to your life. Napagdaanan ko na, kahit man lang sa buhay ko, sa aming pamilya, tiyak na naharap kami sa 2 kategoryang 5 bagyo. At ang kategorya 5 bagyo ay matindi. Ang bagyo ay nagngangalit. Ngunit kahit na kategorya 4, kategorya 3, kategorya 2, kategorya 1 bagyo ay mga bagyo na nagdudulot ng pinsala. Kaya't umalis ang mga alagad at biglang bumangon ang bagyong ito. Natatakot ang mga alagad. Sino ba naman ang hindi matatakot? Hinarap ko ang kategoryang 5 bagyo at kinailangan kong harapin ang takot. At sinong hindi matatakot? At maaring mayroong isang tao dito na nasa isang bagyo, maaring ito ay isang kategorya ng 5 bagyo, marahil ikaw ay nakikitungo sa ilan, isang mahal sa buhay na may sakit, napakasakit. Ang isang tao dito ay maaring kahit na nakipag-ayos sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, maaring may humaharap sa bagyo ng pagkabigo. Maaring may isang tao na nakikitungo o may isang tao sa kanilang pamilya na nakikitungo sa bagyo ng isang karamdaman o sakit na sinabi ng mga doktor, wala tayong magagawa. Nakarating ka na ba sa bagyo ng masasamang tsismis kung saan ang mga taong pinagkakatiwalaan mo ay lumalaban sa iyo? Nasa bagyo ka na ba ng isang pagkabigo sa negosyo? Ang bagyong dumarating kapag bumagsak ka sa pagsusulit 2, 3, 4, 5 beses? Masasabi ko ang tungkol sa mga unos ng kalungkutan. Ang mga bagyong iyon ay kawili-wili dahil hindi sila dumarating na may ingay, ngunit kapag pumunta ka sa iyong tahanan, nararamdaman mo ang bigat ng kalungkutan. Maari akong magpatuloy at maari mong ilagay ito sa alinman sa mga kategorya. Naiintindihan ng mga alagad ang takot. Sumigaw sila kay Jesus. Ang nakakatuwang bagay ay natutulog si Jesus sa bangka. Sumigaw sila sa kanya, nagising siya sa kanilang sigaw, tumayo siya at sinaway niya ang bagyo 3 salita na umuugong mula 2,000 taon na ang nakakaraan sa ating buhay ngayon. Peace, be quiet. At sabi ng isang pagsasalin, bigla-bigla at tinatawag ko iyan na kwento ng 2 biglaang. Biglang bumagyo, biglang humina ang bagyo. At gusto kong ipahayag sa buhay ng isang tao na ito ay biglang bumangon. Ngunit ngayong gabi ang iyong Panginoon at tagapagligtas ay nagsasalita ng mga salitang iyon. Kapayapaan, tumahimik ka, may biglang darating sa iyong buhay habang humihina ang bagyo. At nang mangyari iyon ay namangha sila, anong klaseng lalaki ito? Sa kabutihang palad, alam natin kung anong klaseng tao siya. Siya ang ating Panginoon, siya ang ating tagapagligtas, siya ang ating manunubos, siya ang ating bato, siya ang ating kalasag, siya ang ating tanggulan, siya ang ating tulong sa nakaraan, siya ang ating tulong sa darating na mga panahon, siya ang tagaangat ng aking ulo, siya ang aking panakip, siya ang nauna sa iyo, siya ang nauna sa iyo para sa iyo. Siya ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Alam natin kung sino siya. Ngunit ang isang bagay na tumama sa akin sa kwentong iyon habang iniisip ko ito ay ang paraan ng pagbabasa ko ng Biblia. Naisip ko, paano kung si Jesus ay hindi nakasakay sa bangkang iyon? At ang mabagsik na unos na iyon ang tawag sa isang Biblia, isang mabangis na bagyo ang bumangon, paano kung si Jesus ay wala sa bangkang iyon? At tumingin ako pabalik sa simula ng mga iyon, ng mga banal na kasulatan na nabasa ko. At ang pariralang iyon, dinala nila si Jesus, talagang tumalon sa akin.
At makikita mo sa talinghaga, ang lawa metaporikal ay buhay, ang bangka metaporikal ay ang ating buhay, buhay mo at buhay ko. Sa awa ng Diyos ay maglalayag tayo sa lawa at makarating tayo sa tamang destinasyon. Pero alam ko rin na may darating na bagyo. It's the way of life. I don't think there's anybody here who would say hindi pa sila nakaranas ng kahit isang category 1 na bagyo. Marami sa atin ang nakaranas ng kategoryang 3, 4 at 5 bagyo. Ang mga bagyo ay isang paraan ng pamumuhay. Ang nagligtas sa mga disipulo at nagpaganda ng kwento na may kahanga-hangang wakas ay ang isinama nila si Jesus sa bangka. Ang tanong ko para sa ating lahat na naririto at sa mga nanonood online, sigurado ka ba na si Jesus ay nasa bangka ng iyong buhay? Ang tanging garantiya ko lang na dadaan ka sa unos at makarating sa kabila, hindi dahil sa katalinuhan mo. Ang mga ito ay matatalinong mangingisda. Alam nila ang tubig, alam nila kung paano basahin ang mga palatandaan, naiintindihan nila ang panahon, ngunit ang lahat ay nabigo sa kanila dahil biglang bumangon ang bagyo. Ang tanging bagay na nagligtas sa kanila ay si Jesus ay nasa bangka. At kaya ang tanong ngayong gabi, habang patuloy tayong sumasamba sa Diyos, nasa bangka ba si Jesus? Dahil kung siya nga ay ginagarantiyahan ko kayo kahit anong bagyo ang dumating, kahit anong bigla ang dumating, may isa pang biglang kapag sinabi niya ang mga salitang iyon, peace, be still sa iyong buhay at huminto ang bagyo. At kaya habang hinihiling ko sa iyo na pag-isipan ang tanong na iyon, hindi ko hinihiling na sumapi ka sa isang simbahan. Nagtatanong ako sa iyo ng isang simpleng tanong. Si Jesus ba ay nasa bangka ng iyong buhay? Iyuko mo lang ba ang iyong mga ulo sa loob ng 30 segundo o 1 minuto at pag-isipan ang sagot sa tanong na iyon? At kung may isang tao dito na nagsasabing, alam mo kung ano, siya ay hindi. Yan ang katotohanan. O may nagsasabing, hindi ako sigurado na siya nga, ngunit gusto kong makatiyak ngayon. Kung itataas mo ang iyong mga kamay saan ka man naroroon, gusto kong manalangin kasama ka. Hindi ko hinihiling na sumulong ka ngayong gabi para lang itaas ang iyong mga kamay. Gusto ko lang malaman na ako ay nananalangin kasama mo. Isang taong nagsasabing, gusto ko si Jesus sa bangka ng aking buhay. Habang naglalayag ako sa lawa ng buhay na ito, gusto kong tiyakin na si Jesus ay nasa bangka ng aking buhay. Nasaan ka man, itaas ang iyong mga kamay. Kung itataas mo ang iyong mga kamay, may isang taong nasa paligid mo na lalapit sa iyo at hihilingin sa iyong iscan ang QR code na yon. Ngunit bago nila gawin yon, hayaan mo akong makita ang mga kamay. Hayaan mo akong makita ang mga kamay. Ay, nakikita ko sila mula dito. I-slide ito ng mataas. Hindi mo ginagawa sa tao, ginagawa mo. Sige na. Maaari ba nating ipagdiwang ang lahat ng mga kamay na iyon? Alam mo kung ano? Maaari ko bang hilingin sa iyo na gumawa ng isang hakbang ng pananampalataya? Hindi ko gagawin ito, ngunit ito lang ang pamilya. Kaya mo bang bumangon kung nakataas ang kamay? Gusto mo si Jesus sa bangka ng iyong buhay? Sige, bumangon ka. Gusto ka naming ipagdiwang nasan ka man. Magpatuloy sa lahat ng dako, bumangon sa iyong mga paa. Sa lahat ng dako, bumangon sa iyong mga paa. Gusto mong ayusin ito minsan at para sa lahat? Ama, nagpapasalamat kami sa iyo. Panginoon, pinagpapala ka namin. Ngayon, sasabihin mo na lang ba itong simpleng panalangin pagkatapos ko? Tumayo ka kung nasaan ka man. Mangyaring panatiling nakatayo. At kung hindi ka pa sumama sa kanila, may humihimok sa iyong puso, may pag-udyok na iyong nararamdaman, may tinig na nagsasabing, huwag kang tumayo, ipapahiya mo ang iyong sarili. Hindi maaaring ang Diyos iyon. Ang udyok ay sinasabi ng Diyos, ayusin mo ito minsan at magpakailanman. Payagan ang aking anak sa iyong buhay. Kung nakatayo ka, sasabihin mo ba ang panalangin ito? Ama sa langit, magpatuloy sabihin ito sa akin. At tayong mga nakaupo, bakit hindi natin sila pasiglahin sa pamamagitan ng pagsasabi nito sa kanila? Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyo ngayong gabi. Inaanyayahan ko ang iyong anak, si Jesus, sa aking buhay. Hinihiling ko na samahan niya ako sa paglalayag ko sa dagat ng buhay. Ngayon, ibinibigay ko ang buhay ko sa Kanya. Tulungan mo ako, Diyos, na mamuhay ng isang buhay na kalugod-lugod sa Kanya upang talikuran ang anumang bagay na hindi nakalulugod sa Kanya. Ipinapahayag ko sa panalangin ito na isa na akong anak mo, ipinanganak muli ngayon sa iyong pamilya.
Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ngayon, magpatuloy, oo, mangyaring ipagdiwang ang karagdagan sa aming pamilya. Amen? At kung nakatayo ka, isa sa mga usher ang makakasama mo na hinihikayat kang iscan ang QR code. Mangyaring gawin niyon. Pagpalain ka ng Diyos. Sige, magdiwang ka pa. Ipagdiwang muli ang mga bagong miyembro ng ating pamilya. Amen at amen. Purihin ang Diyos. Sa pagpunta natin sa ang susunod na segment, gusto kong magpasalamat sa isang grupo ng mga tao. Doon, hindi marami mula noong nakaraang taon, ngunit inaasahan namin na mas maraming tao ang makakasama sa kanila, isang grupo ng mga tao na nakipagtulungan sa amin sa paglalakbay na ito. So if you're a partner to the altar, kung nasaan ka man ako, alam kong hindi pa tayo ganoon kadami. Kaya mo bang bumangon? Nais naming magpasalamat sa iyo. Kahit sinong katuwang sa altar, nasaan ka man, bumangon. Bumangon ka. Salamat po. Salamat po. Pagpalain ka ng Diyos? Sige, kung may tao sa paligid mo, kaya mo bang makipagkamay sa kanila? Isang taon na silang nag-partner sa amin. Nakipagtulungan sila sa kanilang pagbibigay at sa kanilang pagdarasal sa amin sa loob ng isang taon. Salamat po! Ngayon, gusto kong itanong kung may makikipag-partner sa amin. Ano ang pangitain para sa altar? Ang pangitain sa huli para sa altar ay hindi lamang isang altar sa London, ngunit ito ay ang kakayahang dalhin ang altar saan man tayo dalhin ng Panginoon. Salamat, ang altar sa London ay binabayaran ng isang grupo ng mga nakatuong tao sa Jesus House. Ngunit gusto nating madala ang altar kung saan man tayo dadalhin ng Panginoon. At para mangyari iyon, kailangan natin ng mas maraming mapagkukunan. Kaya tinatanong namin kung makikipagtulungan ka sa amin sa paglalakbay na ito. Kung gagawin mo, mangako sa pagbibigay ng anuman ito buwan-buwan, mangako sa pagdarasal, ng regular para sa altar. At habang pinalalawak ng Panginoon ang pangitain, mangako na sumama sa amin sa paglalakbay na iyon. Meron bang sino man na nagsasabing, gusto kong gawin iyon? May nagsasabing, I would love to partner with you. Tingnan ang mga kamay. Tingnan ang mga kamay. Wow. Okay? Iyon ay makabuluhan sa nakikita ko dito. Ngayon lang itaas ang kamay. Kami ay pupunta, ang mga usher ay magbibigay sa iyo ng isang card. Please keep it up, lalo na kayong mga nasa harapan. Kung ikaw ay nasa likod, merong dadalhin ka ng QR code sa card, sa link kung saan maaari kang maging partner. Pero kung mga nasa unahan ka, wala kang card, slide ang iyong mga kamay. Kailangan ko ng ilang usher sa harap. Pagpalain ka ng Diyos habang kasama mo kami sa paglalakbay na ito. At sino ang nakakaalam kung saan susunod ang altar? Anong lungsod, anong bayan, anong bansa ang susunod na pupuntahan ng altar? Sino ang nakakaalam? Sino ang nakakaalam kung ano ang ilalagay ng Diyos sa ating mga puso habang tayo ay nananalangin? Salamat po. Sige, maraming kamay. Mangyaring mga usher, huwag palampasin ang sino mang gustong sumama sa amin sa paglalakbay na ito. I'll communicate regularly with the partners in terms of the prayers we are praying, the prayer points. Ibig kong sabihin, ilan sa inyo ang nakakaalam na nanalangin tayo ng walang tigil sa loob ng isang linggo para ngayong gabi? Oo. Walang tigil. Bawat minuto, bawat segundo para sa isang linggo para ngayong gabi. At gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng tumayo sa puwang sa loob ng isang buong linggo para ngayong gabi. Pagpalain ka ng Diyos. Kung meron kang card, maaari mo bang iscan ang card? Pumunta sa link, punan ang mga form, at pagkatapos ay magagawa naming makipag-ugnayan sa iyo. Salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Maaari kang magbigay ng kaunti hanggat gusto mo o hanggat gusto mo ng regular. Ang regular na pagbibigay ay nagpapahintulot sa amin na magplano. At saka syempre, kilala ko yung mga sumuporta sa altar at dinala kami sa punto na fully paid last year, fully paid this year. Sa susunod na taon, gagawa tayo ng higit pa sa awa ng Diyos dahil mas pinagpala sila ng Diyos. Amen. Hallelujah. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga bagong partner natin. Pagpalain ka ng Diyos at makikipag-ugnayan ako sa iyo habang magkasama tayong maglalakbay. Hallelujah. Amen.